Narinig ang matatalim na loikan ni Zuans, natuwa si Jing Yuan at pumalakpak sa paghanga. Inaasahan ko na ito sa isang babae na maaaring maging pinuno ng sekta. Anong tapang? Ayaw ni na Lin Jihe, Su Han at ng iba pang disipulo ng Hong Mang sect na isakripisyo ang sarili ni Zuan kaya sila ay nag-alsa at sumigaw ng sabay-sabay, Zhang Men. Ngunit si Zuan ay determinado, hindi natitinag at hindi lumingon, tanging mahigpit na inutusan ang mga tao sa likuran niya, huwag sumunod. Bantayan ang Great Formation, protektahan ang Hong Mang sect at hintayin si Xiao Zhangla na bumalik. Pinalampas ni Zuan si Jiuan, malamig na sinasabi, kung gayon, tara na. Hindi niya pinansin ang masamang ngiti ng Crown Prince ng Dragon Flame. Sa oras na ito, itinaas niya ang kanyang kamay upang i-activate ang aura at sumagot ng may pag-aalinlangan, syempre, sumigaw siya, walang ganoong kalamangan. Kasabay nito, ipinaspas niya ang kanyang braso kay Zuan. Sa isang iglap, mahigpit na hinawakan ng kamay ni Jiuan ang leeg ni Zuan mula sa likuran. Hinayla niya ito malapit sa kanyang katawan at bamulong ng bahagya sa kanyang tainga. Kung ibigay ka sa aking ama, iinuman niya ang lahat ng iyong dugo. Gagamitin ang mga katangian ng paggaling ng Phoenix Bloodline sa iyo upang dagdagan ang kanyang kulang na Divine Dragon Bloodline at tulungan siyang maging isang tunay na Divine Dragon Body. Kung hindi pa rin sapat iyon, baka pati ako, nagkunot ang kanyang mga kilay, nagpapakita ng kanyang pagtataksil. Pagkatapos ay nanunuya siya at nagpatuloy, ang isang mabangis na tigre ay hindi kumakain ng kanyang mga kutin, ngunit ang taong iyon ay isang baliw. Sa makatuwid, sa halip na dalhin ka upang tulungan siyang maging isang immortal, bakit hindi ko nalang ubusin ang lahat ng iyong Phoenix Bloodline ngayon? Hindi inasahan ni Zuan ang pag-agaw na ito. Nagngingit-ngit siya ng ngipin sa hinanakit at galit. Sa likuran niya, si Jiuan na hawak si Zuan sa kanyang kamay ay naniningkit ang mga mata at tumawa ng masaya, idinagdag, huwag kang mag-alala. Kapag kumpleto na ang aking Divine Dragon Body, tiyak na papatayin ko ang matandang halimaw na iyon para sa iyo upang makabayad siya sa iyong buhay. Nasaksihan ang eksenang ito, hindi na nakatayo si Lin Jihe kaya hinawakan niya ang kanyang espada at sumugod, sisigarin ko ang aking buhay sa iyo, Su Han. Nagmadali ring sumugod si Su Han at sumigaw ng malakas, Zhangman. Pagkatapos ay kumislap ang isang guhit ng maliwanag na berdeng spiritual light at tinamaan ang nakabukang braso ni Jiuan. Sumigaw siya sa sakit kasabay ng pagtaas ng naputol na braso sa kanyang mga mata, sumisigaw, aking kamay. Ang talam na may lumulutang na bulaklak na lumilitaw sa katawan, bumababa. Lumingon si Zuan, hawak ng mahigpit ang Asher. Twin swords sa magkabilang kamay, nag-iisip na nakataas ang kanyang mga kilay, Phoenix Bloodline. Bagaman hindi ko alam kung saan nanggaling ang balitang ito, kaya pala gusto ni Gio na pumasok ako sa palasyo dahil dito. Pagkatapos ay tiningnan ni Zuan ang kalaban at ikinumpara ang kanyang lakas sa kanyang sarili. Ang kanyang realm ay higit na mataas sa akin. Umaasa lamang sa spiritual power, magiging mahirap na saktan siya. Nagel-inang ako ng 12-12 taon upang makagawa ng kaunting hongmang purple energy sa espadang ito. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito. Naisip ni Zuan, kinakalkula ang mga posibilidad. Sa isang pagtalon, lumipad siya sa ere, ibinaba ang kanyang talam ng buong pagpapasya patungo kay Jiuan. Ngunit bigla, ang matandang magsasaka na bodyguard na sumusunod kay Jiuan ay mabilis na pumasok. Sa kanyang kaliwang kamay lang, ginamit niya ang kanyang espada upang harangan ang mapanganib na saksak ni Zuan. Ang kapangyarihan ng lalaki ay baliw, nagpatilapon sa kanya paatras. Gayunpaman, nakatayo pa rin si Zuan. Naalala niya ang kanyang purple twin swords, nagulat sa paglitaw ng lalaki na humaharang sa kanyang landas. Sa pamamagitan ng umiikot na alikabok at debris, halos hindi makita ni Zuan ang nakaitim na bodyguard na iyon noon. Ngayon, ang espada sa kanyang kamay ay basag na. Matapos ang sagupaan na iyon, si Jiuan na galit pa rin sa pagkakatanggal ng kanyang kamay ay naging galit na galit. Patayin mo siya ngayon. Tinanggal niya ang aking kamay. Ngunit ang matandang magsasaka ay nakatayo lang doon, nakatingin ng masama sa kanya, hindi kumilos. Pagkatapos, itinapon ng matandang magsasaka ang sirang espada, hawak lamang ang hawakan. Nagtuwid siya at kumuha ng isa pang espada mula sa kanyang gilid gamit ang kanyang kanang kamay. Sumasagot kay Jihichuan habang nakaharap kay Zuan,
Ang misyon ng kanyang kamahalan para sa matandang alipin na ito ay dalhin si pinuno ng sekta Zhu ng buhay. Gusto ng kanyang kamahalan na gamitin ang dual cultivation upang makuha ang Phoenix Race bloodline sa loob ng katawan ni pinuno ng sekta Zhu. Kaya, patawarin niyo ako ngunit hindi ito maaaring gawin ng matandang alipin na ito. Si Ji Yishuan ay galit na muntik ng masamid, sumisigaw, "Ikaw, Crown Prince." Nagulat si Lion na ang taong sumunod sa kanya hanggang sa huli ay ganoon katapat na susunod kay Jinshu. Dumilim ang kanyang mukha at isinumpa sa loob, "Punyeta. Matandang magsasaka, kaya kahit ikaw ay marunong lang sumunod sa mga utos ng Father Emperor, ha?" Ang panloob na pag-iisip ni Juans ay magulo, hindi mapakali, lumalabas ang malamig na pawis, bumubulong, "Punyeta. Ang hang purple chi na nilinang ko ay nauubos sa huling saksak na iyon." Nakaharap sa kanya, lumipad ng mataas sa kalangitan ang matandang magsasaka. Mahigpit na hinawakan ang hawakan ng espada gamit ang magkabilang kamay, pinagsasama ang kanyang lakas habang humahataw patungo kay Zuan, "Patawarin mo ako, Hongmang sect leader." Nakatayo sa ibaba si Zuan, nakatingala sa matalim na enerhiya ng espada na humahataw sa kanya at naisip ng walang magawa, wala nang takas dito. Noon, biglang lumitaw ang isang pamilyar na mukha na parang hangin. Dumating si Xiao Xuan sa tamang oras upang harangin ang kanyang nakatatandang kapatid na Marshal, iwinawagayway ang kanyang Asher Peerless Sword upang makipagsagupaan sa pag-atake ng matandang magsasaka. Ang lakas ng harang ay nagpatamba sa matandang magsasaka pabalik kay Jiwan ngunit nagawa niyang pigilan ang sarili. Gayunpaman, sa susunod na segundo, nagsimulang manginig ng hindi makontrol ang buong katawan ng matandang magsasaka. Hindi niya mapanatili ang kanyang balanse. Nagnitngit siya ng ngipin sa sakit at umubo ng sariwang pulang dugo na umapaw mula sa sulok ng kanyang bibig. Matapos harangin ang pag-atake para kay Zuan, lumingon si Xiao Xuan at mahinang bamantong hininga, "Kaunti na lang." Sakto lang. Nakita siya ni Zuan, labis na nagalak, ang kanyang pulang labi ay nanginginig, "Junior Brother Hon." Tumingin sa pinuno ng sekta na babae, kumunat ang kanyang mga kilay, "Nasun ka?" Ngumiti ng maliwanag si Zuan, "Nagkwento, nagkamali ako. Maliit lang na pinsala ito. Buti na lang at nagtiis sina Lin Zihi at ang iba pa hanggang sa dumating ka." Nawala ang lamang ni Xiao Xuan, lumingon upang tingnan ang mga tao mula sa Lion Upper Kingdom habang inutusan si Zuan, "Senior Marshal Sister, magpahinga ka muna dyan." Si Zuan, hindi sigurado kung ano ang balak niya, nag-atubili. Ang mukha ni Junior Brother Xiao Xuan ay puno ng pagpatay habang naglalabas siya ng isang malakas at nakapipigil na aura at malamig na inihayag. Ang ilang aso ay kailangan turuan ng leksyon. Naramdaman ng aurang iyon, nabalisa ang matandang magsasaka, nagtataka sa pagkalito, ano ang nangyayari. Ang batang ito ay malinaw na nasa unang antas lamang ng Spirit Severing ngunit ang kanyang aura ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang nasa rurok ng Spirit Severing. Nakaharap sa kanya, itinaas na ni Xiao Xuan ang kanyang espada, lumilipad patungo sa mga kalaban upang parusahan sila. Hindi pa man nakapikit ang matandang magsasaka nang makita niya si Xiao Xuan mismo sa harap niya at agad na itinaas ang kanyang espada gamit ang magkabilang kamay upang harangin ngunit ang nakapipigil na aura na nagmumula kay Xiao Xuan ay nagpatunog sa kanyang espada na parang manipis na yelo, nabasag sa hindi mabilang na piraso. Kasabay nito, ang mga akusasyon ni Xiao ay narinig. "Aling sandata ang nang ahas na sirain ang grand formation ng aking sekta?" Nakita ang basag na espada, sumigaw ang matandang magsasaka sa alarma, "Ano?" Ang malamig na boses ni Xiao ay muling umalangaw, "Aling pa ang nang ahas na tapaka ng lupa ng aking sekta?" Kasama ng mga salita, isang bugzo ng sword energy ang humataw sa mga binti ng matandang magsasaka, na nagdulot sa kanya na sumigaw sa sakit, Aking mga binti." Nagpatuloy si Xiao Xuan na magpakawalan ng sword energy, matalim at pinarusa ang braso ng matandang magsasaka habang malakas na muling nagtanong, "Aling kamay ang nang ahas na sakta ng aking mga kapwa-disipulo?" Na nagdulot sa kanya na sumigaw muli sa isang kaawa-awang boses, "Ah. Bumagsak ang matandang magsasaka sa lupa, hinawakan ang kanyang nasugatang braso at umungol sa sakit. Nakita si Xiao Xuan na lumalapit ng palapit, mas natarante siya. Ang kanyang kaluluwa ay natatakot, "Suko. Suko. Aking kamay. Huwag kang lumapit dito."
Si Jiuan, nasaksihan ang pagpaparusa ni Xiao sa matandang magsasaka, ay hindi mapigilan na mapawisan ng malamig. Sa panig na ito, malakas na inabot ni Xiao Xuan at hinawakan ang leeg ng matandang magsasaka, inangat siya ng mataas sa ere. Tinaas niya ang kanyang kilay sa galit at idineklara, ang katawan na alam lang saktan ang paglinang ng iba ay mas mabuting hayaan ko na lang kunin. Matapos sabihin iyon, inactivate ni Jiawan ang Heaven Devouring Earth Exterminating Art at sinimulan niyang sipsipin ang spiritual power ng matandang magsasaka. Mga usok ng gintong enerhiya ang lumabas mula sa kanyang mga mata at bibig, lahat ay damaloy kay Xiao Xuan. Makalipas ang ilang sandali, inihagis ni Xiao Xuan ang matandang magsasaka, na ngayon ay isa na lamang walang laman na balat, sa lupa. Natakot ang mga sundalo ng Longshan Empire sa kanilang mga katinuan. Sila ay tumalikod at tumakbo, sumisigaw na parang mga banshee, ang lalaking ito ay masyadong malakas. Isa siyang halimaw, takbo para sa inyong mga buhay. Sa kabaligtaran, tuwang-tuwa ang mga miyembro ng Hongmang sect na parang nanalo sila sa loto. Kumislap ang mga mata ni Lin Jihi at sumuhan habang sumisigaw sila, Shifu. Ang mukha ni Jihi Chuan ay namutla habang iniisip. Maging ang matandang magsasaka ay walang laban sa lalaking ito na si Xiao Xuan. Kailangan kong umalis agad, ngunit bago siya makalayo, biglang lumitaw si Xiao Xuan sa likuran niya, madilim at nakakatakot ang mukha. Tinaas niya ang kanyang espada at nagtanong sa isang nagyayelong boses, saan ka pupunta? Ikaw ang pinuno, hindi ba? Gusto mong kunin ang buhay ng aking nakatatandang kapatid na Marshall. Sumigaw si Xiao Xuan ng kanyang hatol, kung gayon, magbabayad ka ng 10 beses. Kasabay nito, nagpakawala siya ng isang buhawi ng sword shi, hinahataw ang kaliwang braso ni Jiwuan na nagpasigaw sa kanya sa sakit. Sumulyap si Jiwan sa likuran, pinagpapawisan. Ngumunguya siya ng labi, natakot sa loob, baliw ang lalaking ito. Desperado niyang ginamit ang bawat huling lakas na natitira sa kanya at tumakas, bumubulong ng isang desperadong panalangin, tulungan mo ako, Xiao Xuan. Sa likuran, inactivate niya ang isang formation, nagpapatawag ng hindi mabilang na sword energies. Malamig siyang nagpahayag, lahat kayo ay nararapat mamatay. Ang mga espada ay sumugod na parang mga pana, hinahanap ang mga tumatakas na figure sa harap. Sa ilalim ng kontrol ni Xiao Xuan, lahat ng espada ay nagtipon kay Jiwan na lumikha ng isang pagsabog na kasing lakas ng pagsabog ng bomba. Dahan-daang nawala ang alikabok, na nagpakita kay Jiwan na nakadapa, umuubo ng miserableng. 4 na espada ang nakabaon pa rin sa kanyang likuran. Hinihila ni Ji Kuan ang kanyang sugat na katawan sa ibabaw ng mga basag na labi, naniningkit ang mga mata habang nilalabanan ang sakit, hinihikayat ang sarili, bilisan mo. Takbo, kailangan kong mag-isip ng mabilis. Kailangan kong makaalis dito o mamamatay ako. Talagang mamamatay ako. Ngunit bago pa siya makalayo, nanigas siya sa takot nang makita ang isang matayog na figure na humaharang sa kanyang landas. Si Xiao Xuan, ang kanyang mukha ay parang demonyo mula sa impyerno, ngumisi ng mapanukso, kaya ito ang iginagalang na Crown Prince ng Lion Empire. Mukhang uod na gumagapang sa lupa. Naliaitan ang mga mata ni Xiao Xuan habang tinitingnan ang walang silbi. Ipinahayag niya ang kanyang paghamak at bumantong hininga, ano ba namang biro? Nagpanik si Ji Yigan, agad na tinanggihan na siya ang pinuno at desperadong nakiusap, hindi ko kasalanan. Sinusunod ko lang ang mga utos ni Jigshu. Pakiusap, iligtas mo ako. Tumangala siya kay Xiao Xuan, desperadong nag-aalok ng material na benepisyo kapalit ng kanyang buhay. Tama. Ako ang Crown Prince ng Lion. Gusto mo ba ng pera? Marami akong pera, maibibigay ko lahat sa iyo. O kung may gusto ka pang iba, makukuha ko yan para sa iyo. Ano man ang gusto mo, kaya kong gawin. Pakiusap, iligtas mo lang ang aking buhay. Hindi pinansin ni Xiao Xuan ang sinasabi niya. Kalmado niyang itinaas ang kanyang espada at ngumisi. Bigla, isang ripple ng enerhiya ang lumitaw sa kalangitan. Mula sa loob nito, isang malaking kamay ang umabot, na sinundan ng isang umuugong na boses, Ji Yixun. Bago pa man kumilos si Xiao Xuan, mabilis na hinawakan ng kamay ni Jiho ang katawan ni Ji Yixuan, na nagpatarante sa kanya. Habang hinihila ni Jin Shu si Jin Yixuan pabalik sa portal sa itaas, galit niyang sinabi, masyadong mabagal, Jin Yixuan.
Nagpumiglas ang nataranta na Crown Prince at sumigaw, "Hindi! Huwag mo akong patayin." Makalipas ang ilang sandali, pabalik sa Longyan Empire, hinayla ni Gio ang kanyang anak sa harap niya, galit na tumingin at umungol, "Napakatagal ko nang naghihintay." Nanginginig si Giwan at nanginginig na nagsabi, "Ama! Ama Emperador!" Naintindihan niyang malapit na siyang isakripisyo kay Jinshu, nilabasan si Jiechu ng malamig na pawis, namutla ang kanyang mukha, nagmamakaawa, "Hindi, Ama Emperador, pakiusap." Matapos lulukan ng kanyang anak, tumawa ng malupit ang matandang Lion Emperor, "Ang maliit mong bahagi ng bloodline power ay sa wakas may silbi rin." Pabalik sa Hongmang sect, tumungala si Zuan sa nawawalang portal, tahimik na tinanong ang taong katabi niya, bigla na lang siyang kinuha. Tinitigan ni Xiaoshuan ang malayo, kalmado na nagpapaliwanag, iyan ang Emperor Gio ng Lion Empire. Ang kanyang tunay na katawan ay nakakulong sa isang Dharma artifact. Kung gusto natin siyang patayin, ngayon ang pinakamagandang pagkakataon. Huminga ng malalim si Zuan, Lumingon si Xiaoshuan upang umalis ngunit hindi nakalimutan na magbigay ng tagubilin, "Senior Marshal Sister, mamaya magpapadala ako ng isang tao para gamitin ang Dharma Treasure na ipinagpalit ko sa Heaven Secret Pavilion upang ayusin ang isang mountain protecting grand formation para sa Hongmang sect. Pakiusap, alagaan mo ang Hongmang sect at hintayin mo akong bumalik." Naalala ni Zuan ang malayong pagdukot noon at nagkunot ang noo sa takot, nag-aalala sa sarili. Ang braso na iyon kanina, si Jinshu iyon. Para kumuha ng buhay ng isang tao mula sa libu-libong milya ang layo, si Jinshu ay dapat nasa body integration stage man lang, hindi ba? Noong nakaraan, nang lumaban ang pamilya Zhou kay Mang Liang, si Shidi ay nasugatan pa rin. Kaya ba talaga niyang patayin si Jinshu sa pagkakataong ito? Kasabay nito, sa lokasyon ni Jies, hinawakan ng matandang lalaki ang Dharma artifact na pumipigil sa kanya, nakangisi ng mapanukso at bumubulong. Tingnan natin kung gaano kalakas ang Dharma artifact ng Emperador ng Immortal Court. Inilabas ng matandang geyser ang kanyang kapangyarihan at umungol, Desperadong sinubukan niyang punitan ang magic mirror. Di nagtagal, napunit ni Gio ang mahalagang Dharma artifact sa dalawa. Tumawa siya ng nagwawagi, "Haha. Lumabas na ganoon lang pala ang lahat." Sa sandaling nagpapakasasa si Jinshu sa kanyang kaluwalhatian, isang alon ng sword ang sumipol sa hangin at tinamaan ang kanang braso ng matandang emperador. Ang braso ni Jinshas, naputol ng malinis, ay bumagsak sa lupa, kasama ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Isang hiyaw ng sakit ang umalingaw sa kalangitan, "Aking kamay." Hinawakan ni Jinshu ang kanyang sugat. Galit siyang tumingin ng masama at sumigaw, "Sino ang nang ahas?" Sumugod si Xiaoshuan mula sa ibaba, hawak ang kanyang walang kapantay na espada. Sumagot siya sa tanong ng matandang lalaki, "Ang narito para kunin ang iyong buhay." Iwinagayway ni Jiho ang kanyang kaliwang braso at mayabang na sinabi, "Batay sa iyo, puro kasalita at walang gawa." Sa kaibuturan, nagsisimula na siyang matakot, "Ano ito? Ang kakaibang kapangyarihan mula sa espada, pinaparamdam nito sa akin ang takot sa isang pangunahing antas. Ito ba ay spirit energy?" Walang pakundangan na sinalubong ni Jishu ang espada gamit ang kanyang mga kamay. Nagpatuloy si Xiaoshuan na kutsain siya, Hindi pa kita naririnig dati, ngunit nagawa mong sumikat ng mabilis. Lumabas na nakuha mo ang mana mula sa Shu Yuan Immortal Emperor. Ginagamit mo ang trick na iyan para talunin ang maraming tao, ha?" Nagpumiglas si Jishu upang tipunin ang kanyang lakas para sa isa pang atake, nanunuya, "Sayang naman para sa iyo kung gayon. Ako ang pinuno ng isang dakilang bansa. Ang tanging bagay na hindi ko kulang ay ang kapangyarihan ng tadhana. Sa bansang ito, ako ang darling ng kalangitan na may lahat ng kayamanan ng mundo na nakatuon sa akin." Tumawa siya ng mayabang, umaakto na parang mataas at makapangyarihan, at nagpatuloy sa pagsasalita, "Pusta ko hindi mo alam ito, ngunit ang Hongmang Ancient Emperor Scripture na nakuha mo ay isang spark lamang, sapat lamang para makalampas ka sa isang pangunahing realm. Kung gusto mong lumayo, kailangan mong halughugin ang mundo para sa mga labi. Sino ang nakakaalam kung nasaan sila? Sasayangin mo ang hindi mabilang na taon. Batay lamang sa iyong spirit energy, kaya kitang durugan na parang langgam gamit ang kapangyarihan ng kapalaran ng aking bansa.
Nagtawanan si Jin Shu ng baliw habang nagkunwari siyang pinipiga ang maliit na figure sa ilalim niya upang maging parang paste. Ngunit si Xiao Xuan ay hindi man lang natinag. Tumingin lang siya sa itaas at ngumisi, oh, talaga. Sobrang kinainisan nito si Jin Shu. Kasabay nito, mabilis na binaligtad ni Xiao Xuan ang kanyang katawan at nagpakawala ng isang malawak na arco ng sword chi paitaas sa isang sorpresang kontra-atake. Ang saksak ay lumampas sa pisngi ni Jin's Has na nagdulot ng dugo. Nagngit-ngit siya ng ngipin, nagulat, ano? Paano nagkaroon ng ganoong kapangyarihan ng isang hindi kumpletong mana? Sumigaw si Jin Shu nang matigas ang ulo, namatay ang katotohanan. Imposible. Anong kapangyarihan ang ginagamit mo? Inabot niya ang kanyang kamay na may kuko, nakahiwa na patungo sa kanyang kalaban. Ngunit isang baha ng malakas na sword chi ang sumugod patungo sa kanya, pumuputol sa kanyang nakabukang braso. Ang natitirang kamay ay sumunod sa kapatid nito at naputol ng malinis sa lupa. Sumigaw si Jiu sa sakit, tinitingnan ng kanyang ngayon ay hindi kumpletong mga braso. Nagpanik siya, nanginginig, paano ito nangyari? Nagkunot ang noo ni Ji Shu, hindi makapaniwala, lumiliit ang kanyang mga pupil. Ayaw niyang nagtanong, maaari kayang nakuha mo na ang kumpletong mana ng Immortal Emperor. Si Xiao Xuan ay lumulutang sa hangin, nakatayo na ang isang kamay sa likod ng kanyang likod. Tumingin siya sa kanya nang may paghamak, biglang itinaas ang kanyang espada at malamig na sinabi, mamatay ka. Hindi na kailangang magtanong ng napakaraming tanong. Isang kislap ng asul na sword chi ang humiwas sa dibdib ni Jies. Umungol siya na parang isang mabangis na hayop na pinatay. Nakita ang kanyang protectibong divine energy na madaling nagkalasog. Sumigaw si Jianshu sa pagtutol, hindi. Hindi. Umungol siya sa kanyang isip, aking katawan ng Dragon God. Hindi nito makakayanan ang isang saksak mula sa kanyang spirit energy. Itinaas ni Xiao Xuan ang kanyang espada, inakusahan si Shi Shu, ang espadang ito ay para sa paglakas ng loob na hangarin ng aking senior martial sister. Nararapat kang mamatay. Ang sentensya ay binigkas. Isinaksak ni Xiao Xuan ang kanyang espada ng diretsyo sa dibdib ni Jin's Has bilang parusa. Ang matandang emperador ay tinamaan ng isang patayong atake mula sa sword ki at bumulusok mula sa kalangitan na parang ibon na may sirang pakpak. Isang kakilakilabot na pagbagsak ang umalangaw-ngaw. Ang kanyang paglapag ay walang iba kundi isang pambobomba, sumisira sa mga bahay sa ibaba. Si Emperor Jin Shu, na may espadang nakabaon sa kanyang dibdib, ay nakadapa sa lupa na lumubog. Galit siyang umungol, tinatawag ang pangalan ni Zies. Sa itaas niya, patuloy na itinaas ni Xiao Xuan ang kanyang kamay upang magpakawala ng hindi mabilang na handa na sword formations, lumilim ang kanyang mukha habang sinasabi, hukom. At isa pa para sa paghahanap ng katarungan para sa mga disipulo ng Hong Mang. Walang ano-ano, nang magsalita si Xiao Xuan, ang sword ki ay lumipad na parang bagyo patungo kay Jianshu na may nakakabiglang tingin ng takot. Ang maliwanag na sword chi ay bumuhos na parang ulan ng apoy at bala. Ang lupa sa ilalim ng katawan ni Jin's Has ay umukit at nabasag sa mga piraso. Ang matandang geyser ay umubo ng isang bibig ng dugo, ang kanyang mga meridians ay ganap na nawasak. Aray, hami na siya, malinaw na hindi. Maganda ang kanyang kalagayan. Ang katawan ni Jies ay mukhang isang pin cushion matapos ang isang archery practice session, lahat ay sinaksak ng espada. Nasisiraan na siya ng ulo, nagre-rant na parang baliw, isang simpleng mortal mula sa Dakan Dynasty. Paano mo ako naitulak sa ganito kalayo? Ito na ba talaga? Hindi maaari. Ako ang magkakaisa sa Immortal Court. Naisip niya, napakadrama. Inabot ni Xiao Xuan at hinawakan sa leeg si Jin Shu, pinutol ang kanyang mga ilusyon ng pagiging dakila. Huwag kang mag-alala, sabi ni Xiao Xuan ng casual, hindi kita hahayaang mamatay ng ganoon kadali. Natarante si Jin Shu, nanginginig ang boses, ikaw, ano ang gusto mo? Nagsimulang gamitin ni Xiao Xuan ang Heaven Devouring Earth Engulfing Technique upang sipsipin ang spiritual energy ni Jin Shu. Gagamitin ko lang ang matamis mong Dragon Bloodline upang magkaroon ng Dragon God Body, sabi niya. Iyan lang. Pinanood ni Jin Shu ang kanyang life force na nauubos, sumisigaw. Napakasamang araw. Biglang, boom. Dumagundong ang kulog sa madilim na kalangitan, na sinundan ng nakakabaliw na pulang kidlat na bumagsak.
Ang katawan ni Jin Shu ay literal na natutunaw sa alabok. Si Xiao Xuan ay nagsabi, "Wow!" Matapos masipsap ang bloodline power, maging ang bangkay ay nagiging abo. Itinaas ni Xiao Xuan ang kanyang kamay, tinitingnan ang kanyang bagong tuklas na kapangyarihan. Punyeta! Ang aking pisikal na lakas ay higit sa 100 beses na mas malakas ngayon. Hindi nakakagulat na gustong nakawin ni Jin Shu ang lahat ng Dragon God bloodlines. Isang napakalaking pulang formation ang bumukas sa madilim na kalangitan, naglalabas ng napakaraming kidlat na parang isang light show na nagkamali. Lahat ng nasa ibaba ay nakatingin na nakanganga, ano iyan? Isang makalangit na pangyayari. Pagkatapos ay lumitaw ang isang kakaibang kumikinang na portal at isang boses ang umugang, "Sino ang nang-ahas na gumawa ng kaguluhan sa lower realm habang ako ay nagse-seclusion?" Ang pressure mula sa itaas ay baliw. Nagpapanik ang mga tao, ang pressure na ito ay masyadong malakas. Ang kapangyarihan ng dalawang integrated body experts na nakita nating naglalaban ay walang-wala kumpara dito. Maging si Yao na nakatayo sa tabi ay pinagpapawisan. Tinakpan niya ang kanyang mukha at bamulong, ito ay ganap na iba sa aking nakaraang buhay. Bakit pinatay ni Xiao Xuan si Jiho? Nasaksihan ang nakakabaliw na kapangyarihan ni Xiao Xuan, nagkunot ang noo ni Yao ng may hinala. Ang kapangyarihang ginamit niya, hindi ko pa naririnig dati. Mayroong talagang kakaiba kay Xiao Xuan na ito. Sumulyap siya sa kumikinang na enerhiya sa kalangitan at naaalala, ito ay dapat ang Immortal Court Emperor. Sa aking nakaraang buhay, nilabanan ko siya ng 10 araw at gabi, ginamit ang lahat ng aking trump card at napatay pa rin sa huli. Hindi ko nagagawin ang pagkakamaling yun muli. Kahit ang Immortal Court Emperor ay nasasangkot dahil kay Xiao Xuan, naisip ni Ye Fan, hindi ko pwedeng hayaan na malaman ng Immortal Court Emperor ang tungkol sa 9 words true incantation na dala ko ngayon. Habang ang kanyang atensyon ay kay Xiao Xuan, itatago ko ang aking aura at mananatiling low profile. Tinaas niya ang kanyang kamay, lihim na tinatakpan ang kanyang presensya, stealth mode activated. Tumangala si Xiao Xuan sa enerhiya sa kalangitan at kalmado na nagpaliwanag, sinubukan ng taong ito na saktan ang aking pamilya at sekta. Pinuprotektahan lang ni Xiao Xuan ang kanyang sarili. Sino ka ba talaga? Ang boses mula sa itaas ay galit, hindi pinapansin ang lahat ng dahilan. Alam mo ba na si Jian Shu ay isang hayop na sadyang pinalaki ko sa lower realm upang linangin ang Dragon God bloodline? Paano ka nang ahas na hangarin ang aking mga gamit? Nararapat kang mamatay. Inilabas ni Xiao Xuan ang kanyang enerhiya, hinugot ang kanyang espada, handa na lumaban. Galit siyang tumingin at sumagot, kaya sinasabi mo na dapat kaming tumayo na lang at hayaan kaming katayin ni Jinxu at sipsipin kami ng tuyo. Ang enerhiya sa kalangitan ay naging isang multo ng Immortal Court Emperor na tumawa ng mayabang, "Ha? Kayo na mga langgam, dapat kayong magpasalamat na maging nutrient para sa aking mga hayop." Ang Immortal Court Emperor ay lubos na puno ng sarili. Ipinahayag niya, "Sige, dahil nasipsip mo na ang lahat ng kanyang Dragon God bloodline, hahayaan kitang palitan siya bilang aking hayop. Huwag mong kalimutan na magpasalamat sa aking pagiging considerate." Pagkasabi niya yun, nagpakawala siya ng isang atake ng enerhiya na parang kidlat. Ngumiwi lang si Xiao Xuan, hindi impressed, sayang lang sa hininga. Iwinagayway niya ang kanyang espada sa isang malaking arco, nagpakawala ng kontra-atake paitaas. Nagbanggaan ang dalawang makapangyarihang enerhiya sa himpapawid, lumikha ng nakakabaliw na sparks at isang nakakabingi na pagsabog. Madaling binali ng sword energy ni Xiao Xuan ang atake ng kidlat ng emperador. Nanlaki ang bibig ng Immortal Court Emperor. Ano, iyan ang tunay, kumpletong spiritual power. Ngunit mabilis siyang nakabawi sa kanyang pagmamataas. Itinaas ang kanyang mga kamay at lumikha ng hindi mabilang na lightning-filled vortexes. Tumawa siya ng baliw, lubos na delusional, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sumumpa kang maging alipin ko, kolektahin ang kumpletong Hongmang Ancient Emperor Sutra para sa akin at ailay ang lahat ng iyong bloodline power. Kung gayon, sisantuhan ko ang iyong mga kaibigan. Kung hindi, lilinangin ko ang buong lower realm upang maging isang dambuhalang elixir. Nakatayo si Xiao Xuan sa ibaba, tiwala at makapangyarihan, hawak ang kanyang espada. Kung kaya mo, subukan mo.
Matapos tapusin ang kanyang hamon, nagpakawala si Xiao Xuan ng isang napakalakas na sword attack ng diretso paitaas, sinasalubong ang papalapit na liwanag. Hindi lang iyan, kundi mabilis ding umakyat si Xiao Xuan, patungo sa Q signature ng bumubukas na portal sa itaas. Kasabay nito, nagpakawala siya ng isang nakakasilaw na maliwanag na berdeng sword chi attack. Ang sword chi ay bumangga ng diretso sa Q signature na nagdulot ng malaking vibrations. Ang multo ng Emperor Lord ay gumalaw-galaw, sumisigaw sa sakit. Ang portal ay nabasag ng maluwag sa gitna, dahan-daang lumiliit. Ang nakakapigil na pressure ay hum-in na rin, kasama ng galit na boses ng Immortal Court Emperor Lord na parang gustong kainin si Xiao Xuan ng buhay. Mabuti. 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 Sana'y mabuhay ka hanggang matapos ang aking seclusion upang personal kitang pahirapan hanggang mamatay. Bago pa man tuluyang magsara ang portal, sinigurado ng Immortal Court Emperor Lord na maglagay ng pabuya kay Xiao Xuans. Mula ngayon, sinumang makapatay kay Xiao Xuan, makakakuha ng Hongmang Ancient Emperor Scripture mula sa kanyang katawan, kasama ang Dragon God Bloodline, at ihahatid sila sa akin. Nangangako ako sa taong iyon ng posisyon bilang isang Immortal Court True Lord. Ang mga nasa ibaba ay nagkatinginan ng may hinala matapos marinig ang anunsyo, nagbubulungan sa diskusyon, hindi ba ang Hongmang Ancient Emperor Scripture ay ang mana ng Void Abyss Immortal Emperor? Ang mana ng Void Abyss Immortal Emperor ay nasa Xiao Xuan. Hongmang Sect, dakpin si Xiao Xuan at maging isang Immortal Court True Lord. Ang boses ng Immortal Court Emperor Lord ay umalangaw-ngaw mula sa ikasyam na langit, patuloy na umuugong. Bukod pa rito, sinumang maghatid ng bangkay na may kaugnayan kay Xiao Xuan ay gagantimpalaan ng 5 milyong Spirit Stones bawat tao. Ang bangkay ni Xiao Xuan ay nagkakahalaga ng napakalaking 50 milyong Spirit Stones. Sa Hongmang Sect, narinig din ito ni Zuan, nakatingala, hindi mapakali, nagtataka, ayos ba si Shade? Ang mapanira na boses ng Immortal Court Emperor Lord ay muling umalangaw-ngaw, nangungot siya kay Xiao Xuan. Hinihintay ko ang araw na ikaw ay umiyak at magmakaawa sa akin upang pakawalan ka. Si Xiao Xuan, nang marinig ito, ay matalim na tumingin sa itaas, puno ng galit. Tumangala sina Ying Shangyu at Lai Jianfang, malumanay na tumatawag ng may pag-aalala. Nasaksihan ang sitwasyon na umabot sa puntong ito, napakunot ang noo ni Yan, na wala sa pag-iisip na may mga alalahanin sa kanyang ulo. Hindi inaasahan, ang Xiao Xuan na ito ay sa huli ay naglalakad sa aking dating landas mula sa nakaraang buhay. Sana ay makapagtiis siya ng ilang araw pa, na maaaring magbigay sa akin ng kaunting oras. Sumulyap siya kay Ying Shangyu, lihim na nag-iisip at nagkakalkula, ang lugar na ito ay hindi dapat panatilihin ng matagal. Sa anumang pagkakataon, hindi ko dapat hayaan ang mga tao mula sa upper realm na matuklasan ang lihim na dala ko, ang 9-syllable true words. Hindi ko alam kung handa si Ting Leo na umalis kasama ako ngayon. Kailangan kong subukan, o tiyak na pagsisisihan ko ang pagkawala sa kanyang dragon shit. Matapos pag-isipan ito, humakbang si Yafan at hinawakan ang kamay ni Ying Shangyu, ipinapakita ang kanyang intensyon, Shinga, sumama ka sa akin upang mamuhay sa seclusion sa malalim na kabundukan. Mapoprotektahan kita ng mabuti. Maghintay tayo hanggang sa makapaglinang tayo sa Integrated Body Realm bago umalis sa kabundukan at pagkatapos ay umakyat sa Immortal Court ng magkasama. Ibinasura ni Ying Shangyu ang kanyang kamay, galit na nagtatanong ng malakas, ano? Sa ganitong oras, syempre kailangan kong tumayo sa tabi ni Shifus. Kung gusto mong tumakas ka mag-isa. Ang mapanuyang salita ni Ying Shangyu ay parang matinding suntok sa puso ni Yan, na nagdulot sa kanya na mapakunot ang noo at tumayo ng blanko, puno ng pagkalito at pagdududa sa sarili. Ano ba talaga ang nangyayari sa buhay na ito? Bigla, sa malayong kalangitan, isang green swirling chi signature ang bumukas na may nakabiti na mga paa ng isang tao. May nakakita nito at sumigaw, nagulat ang lahat, ano yan? Hindi nagtagal, unti-unting lumitaw si Tianxing Old Ancestor na may mahaba at makapal na balbas na nakatali sa isang usong paraan. Sinabi niya ng may labis na tuwa, ang posisyon ng Immortal Court True Lord. Ang pagkarinig pa lang nito ay nagpapagana sa akin. Nakita ang aura ng matandang ninuno na bumababa, ang taong lumilipad sa ere sa itaas ng stage. Hindi maiwasang magtsismisan ang mga nasa ibaba,
mukhang mayroong talagang dumating mula sa Heavenly Court, tama. Siya na natatakot na masangkot at magdusa ng isang mapaminsalang sakuna ay mabilis na lumabas ng harang at lumipad papalayo sakay ng kanyang lumilipad na espada. Kayo, manatili at mamatay kasama si Xiao Xuan. Ayoko nang manatili at ilibing kasama niya. Si Xiao Xuan, na naglalabas ng kapangyarihan at awtoridad, ay itinuro ang matchless sword patungo kay Tiang Old Ancestor, malamig na nagtanong, ano ka? Si Tiang Old Ancestor, habang itinaas ang kanyang kanang kamay upang i-activate ang Death Meridian Chi signature, ay ngumiti ng mayabang at mapanganib. Munting bata, pinapayuhan kitang maging matalino at masunuri na ibigay ang Dragon God Bloodline at ang Hongmang Ancient Emperor Scripture. Kaya kitang bigyan ng isang komportableng kamatayan. Pagkasabi nito, kumislap ang kanyang mga mata ng pulang-pula at marahas siyang sumugod patungo sa kanyang kalaban na nakakuyom ang mga kamao. Sa ibaba, nagtipon din si Xiao Xuan ng spiritual power sa kanyang kamao, nangungut siya na nagtanong pabalik, gusto mo ang Dragon God Bloodline? Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, na naglalabas ng isang golden aura at inihayag ng may panunuya, kung gayon, huli na ang iyong hakbang. Ang kapangyarihan ng Dragon God Bloodline ay lubusang nilinang ko, walang natira kahit isang patak. Pagkasabi nito, itinaas ni Xiao Xuan ang kanyang paa at lumipad patungo kay Tianxing Old Ancestor upang makipag-away gamit ang kanyang mga kamao at paa habang nagpapahiwatig pa, ngunit sa totoo lang, maaari kitang hayaang personal na maramdaman ang kaunting kapangyarihan nito. Hindi makayanan ni Tianxing Old Ancestor ang kapangyarihan ng suntok ni Xiao at natilapon siya paatros. Para siyang bola na sinipa, nadulas ng 10,000 talampakan na nagdulot ng pagbagsak ng isang seksyon ng pader ng lungsod at hindi mabilang na mga bahay na nasa trajectory sa isang maulap na ulap ng alikabok. Si Tianjing Old Ancestor ay huminga ng malalim, cough, cough. Nakadapa siya sa basag at lumubog na lupa ng ladrillo, patuloy na huminga ng malalim at umuubo habang nakakaramdam ng matinding takot at bumubulong, ito, cough, cough. Paano magkaroon ng ganoong nakakatakot na lakas ng katawan ng isang tao mula sa lower realm? Tumingin siya sa marilag na lalaki sa harap niya na may kamao na kumukulot pa rin sa galit na apoy. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at muli niyang pinagdudahan ang kanyang sarili, ito kaya ang kapangyarihan ng Dragon God Bloodline. Habang nalilito at nag-iisip pa rin si Tianxing Old Ancestor, isang pagdagsa ng aura ang lumampas sa kanyang ulo. Sinamahan ng malinaw na mensahe ni Xiao Xuan, bumalik ka at iulat mo sa iyong Immortal Emperor na. Ibinigay niya ang kanyang mukha, matalim at slanted ang kanyang mga mata. Buong pagpapasya niyang inihayag, ako, si Xiao Xuan, ang sasakop sa Lion Upper Kingdom simula ngayon. Ang lugar na ito ay hindi na magiging Lion Upper Kingdom kundi ang aking Great Qin Upper Kingdom lamang. Kung sino man ang manggahas na sumuwi, hanapin si Xiao Mo upang subukan. Si Tianjing Old Geyser na may kalbo na ulo na umuusok matapos sa pilitang hatiin ang kanyang buhok ay ngumisi ng may halong panunuya, Great Qin Supreme Nation, ha? Ang pag-uusapan ay, masyado kang naghahangad ng higit sa kaya mo. Galit na tiningnan ni Xiao Xuan ang matandang lalaki, galit na galit at sumagot, ano? Sa tingin mo, hindi ko kaya ang aking salita? Si Tianxing Old Geyser ay nakatugon sa matinding tingin na iyon at ang kanyang mukha ay namutla ng mas mabilis kaysa sa pagsasabi mo ng Spirit Stone, pinagpapawisan at malinaw na takot, marahas niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay, nanginginig, hindi ko nang ahas. Mag-uulat ako kaagad sa Immortal Emperor. Pagkatapos nito, hindi na siya naglakas loob na magtagal kahit isang segundo, lumipad na parang rocket, tumakas ng mas mabilis kaysa sa isang shooting star. Ang mga tao sa ibaba ay nakatingin lang sa tumatakas na anyo ng Chowning Old Geyser, nakanganga ang bibig, nagtatanong sa isa't isa ng hindi makapaniwala, iyon ba si Tianxing Daist, ang ninuno ng Tianxing sect? Maging siya ay walang laban kay Xiao Xuan. Narinig ko na ang Immortal Court ay may rangkang board kung saan nakalista ang lahat ng core formation stage cultivators at ang kanilang posisyon sa Immortal Court ay tinutukoy ng kanilang rangkang. Ang training Daoist na iyon, sa libu-libong core formation cultivators, ay nakapaglagay sa top 1,000, hindi iyan basta-basta. Narinig ang diskusyon sa likuran, bumantong hininga lang ang lalaki sa harap, nawawala ng pag-asa at sumabat,
mukhang tayo na mga taga-lower realm ay hindi man lang dapat mangarap na makasali sa aksyon na ito. Ang Xiaoshuan na ito ng Hongmang sect ay talagang nakakatakot. Sa ibaba ng arena, casual na iwinagayway ni Ying Shangyu ang kanyang kamay, kinakansela ang harang na nagpo-protekta sa paligid at bamulong ng malabo, mukhang nawala na ang magulong spiritual energy, kaya tapos na ang laban. Lumapag si Xiaoshuan mismo sa harap ng kanyang disipulo, malakas na nag-aanunsyo, "Singgo, maghanda kayo. Sasakupan natin ang Lion Supreme Nation." Nagulat si Ying Shangyu, sumisigaw, "Ha? Sasakupan?" Ngayon, malinaw na idiniin ni Xiaoshuan, ngayon na. Lumingon si Lei Jianfang kay Xiaoshuan, nakakunot ang noo ng may pag-aalala. "Shifu, ang Hongmang sect ay tinek na sa maraming tao. Okay lang ba na maging ganoon ka-prominent ngayon?" Kalmado na tiningnan ni Xiaoshuan ang kanyang disipulo, nakangiti, "Tama. Dahil doon, kailangan natin ng makapangyarihang suporta." Pagkatapos ay naniningkit ang kanyang mga mata, naglalabas ng killing intent habang idinagdag, "Kung sino man ang manggahas na sumuway, ako, si Xiaoshuan, ay bubugbugin sila hanggang sa sila ay sumunod." Kasabay nito, sadyang inilabas niya ang kanyang aura bilang babala sa mga nakatago na may masamang intensyon. Nararamdaman ang banta ng aura na bumaba, nagngit-ngit ang ngipin ng mga tao mula sa kalapit na Qingxi Supreme Nation sa galit ngunit sa huli ay sumigaw, "Hey, ito." Ang buong katawan ni Xiaoshuan ay pumutok sa isang malakas na naglalagablab na aura, lumingon upang sulyapan sila at nagtanong, "Ano ba? May problema ba ang mga tao mula sa Qing Supreme Nation tungkol dyan?" Ang mga tao sa Qingxi Supreme Nation ay naramdaman ang kanilang mga kaluluwa na nanigas. Mabilis na umurong sa takot, sumasagot, "Hindi ng ahas. Hindi ng ahas." Pagbati, Great Qin Nation Teacher. Matapos kontrolin ang Lion Supreme Nation, itinaas ni Xiaoshuan si Ying Shangyu sa trono, inilagay siya bilang pinuno ng Great Qin Supreme Nation habang siya mismo ay nanatiling Great Qin Nation Teacher. Sa ilalim ng malupit na pamumuno ni Jing Shu, ang mga tao ng Lion Supreme Nation ay nagkimkim ng walang katapusang hinanakit. Ngayon, nang malaman na ang emperador ay biglang pinalitan, ang mga ordinaryong tao ay nagbunyi pa sa pagdiriwang. Mula ng araw na iyon, halos araw-araw ay may mga taong nagmumula sa Immortal Court upang hamunin si Xiaoshuan. Bawat pagkakataon, mas malakas ang kalaban kaysa sa nakaraan. Ginamit din ni Xiaoshuan ang mga hamong ito upang patuloy na hasein ang sarili. Isang araw, may dumating mula sa Immortal Court upang labanan siya. Itinutok ang kanyang espada kay Xiaoshuan habang mayabang na nagmamayabang, "Narinig ko na tinalo mo si True Lord Wu Yun ilang araw na ang nakalipas. Nakarank 429 ka sa rangkang board. Dahil medyo kilala ka, hahayaan kitang mamatay nang may kaalaman kung sino ang pumatay sa iyo." Iwinagayway niya ang kanyang espada patungo kay Xiaoshuan, nakangiti ng mayabang habang ipinakilala ang kanyang sarili, "Ako si True Lord Qingfang, nakarank 340 sa rangkang board. Dumating ako lalo na." Narinig ang kanyang mahabang pananalita, nangati ang mga tainga ni Xiaoshuan kaya nagpakawala siya ng isang napakalakas na suntok diretso sa kanyang mukha, pinutol siya, "Masyadong maraming salita." Ang suntok ni Xiaoshuan ay nagpatilapon sa kanyang kalaban sa lupa na may malakas na pagsabog na parang paputok na sumabog, na nagpalabas ng ulap ng alikabok. Naliaita ng mga mata ni Xiaoshuan, casual na huminga, "Ahem, mukhang naayos ko na ang isa pa." Nagbago ang eksena. Isang araw, tatlong magagandang babae ang nakatayo sa pader ng lungsod, pinapanood ang labanan sa pagitan ni Xiaoshuan at ng mga tao mula sa Immortal Court. Sinabi ni Lin Ziyi nang may bahagyang pagkabahala, sa loob lamang ng ilang araw, ang mga naghahaman ay mula sa rank 1,000 hanggang sa rank 300. Talagang nagpapakahirap si Shifu. Lumingon si Giin, nakangiti habang nakikipag-usap, "Sa tingin ko, tila masaya si Xiao Mortal Teacher sa mga nakaraang araw." Ang kanyang aura ay lumalakas ng lumalakas, na nagpapahirap pa sa pagtingin sa kanya. Tiyak na malaki ang improvement ng kanyang lakas, hindi ba? Bukod pa rito, bihira na ring gumamit ng espada si Xiao Mortal Teacher kamakailan. Kadalasan, nakikipaglaban siya gamit ang kanyang mga kamay. Mukhang matapos masipsip ang Dragon God Bloodline, malaki ang pagtaas ng kanyang pisikal na lakas. Gayunpaman, malamang na hindi pa niya ganap na inilalabas ang kapangyarihan ng Dragon God Bloodline.
Kung ganap niyang magagawang makasama ang Dragon God Bloodline, malamang na tumaas pa ng isang antas ang kanyang lakas. Nakatayo si Zuan sa gitna, tahimik na nagmamasid sa labanan habang nakikinig sa usapan, ang kanyang mahabang pilikmata ay kumukurap-kurap, tila nag-iisip ng isang bagay. Bigla, mayroong isang bagay na lumipad, bumagsak ng malakas sa pader ng lungsod sa ibaba kung saan nakatayo ang tatlong magagandang babae. Tumangala si Gia Jalen ng may interes, nakangiti at sumisigaw, "Oh, nanalo siya." Ilang oras lang ang lumipas, at ang oras ay lalo pang lumiliit. Nakita si Xiao Xuan na dahan daw ang lumapag sa harap niya, yumukod si Lin Zihi bilang pagbati, Zian. Nagkalahawak din ng kamay si Jia Lin bilang pagbati, Xiao Immortal Teacher. Dahan daw ang sumagot si Xiao Xuan, hindi na kailangan ng formalidad. Pagkatapos, nagpakita si Xiao Xuan ng isang palakaibigan na ekspresyon, nakangiti kay Lin Ihi at nagtanong ng mahinang boses, "Little Zier, paano ang paglinang ng lahat kamakailan?" Tiningnan ni Lin Ihi ang kanyang shifu, masayang nag-uulat, lahat ay nagpapakahirap mula umaga hanggang gabi, masigasig na naglilinang. Si Junior Marshal Brother Lai Jianfang ay naghahanda na para makapasok sa Integrated Body Stage. Matapos ibigay sa kanya ni Shifu ang Hongmang Ancient Emperor Scripture at Sword Arise, tila nagkaroon siya ng ilang espesyal na pananaw, na nagsasabing gusto niyang maglinang at bumuo ng isang espesyal na Sword Heart and Soul. Si Junior Marshal Sister Ying Shengyo, mula nang maging Great Qin Empress, tila nagising ang isang espesyal na physique at napakabilis ng kanyang bilis ng paglinang. Sa pagkakataong ito, matapos ma-upgrade ang Great Qin Dynasty sa Great Qin Supreme Nation, tumaas pa ng isang antas ang kanyang bilis ng paglinang. Narinig ko na ang kanyang espesyal na physique, ang Tyran Ikal Supreme Body, ay lalo pang pinatibay. Talagang nakakainggit. Ang kanyang paglinang ay umakyat na sa Spirit Severing Stage 3. Ang ekspresyon ni Xiao Xuan ay nasa sabik, hinahaplos ang kanyang baba habang nag-iisip sa sarili, nakatanggap na ako ng feedback tungkol dito. Dahil nakatanggap na siya ng impormasyon mula sa sistema, na-detect na nakumpleto ng disipulo ang pag-upgrade ng bansa sa tulong ng host. Nakatanggap ng pagpapala ng kapangyarihan ng bansa, ang Tyran Ikal Supreme Body Earth Grade ay na-upgrade sa Tyran Ikal Supreme Body Heaven Grade, at ang gantimpala ay dinoble. Ang host ay nakatanggap ng Acquired Chaos Body Heaven Grade. Ang Acquired Chaos Body na umaabot sa Heaven Grade ay maaaring i-upgrade sa Innate Chaos Body, na nangangailangan ng pagsipsip ng Chaos Source Chi. Nang makita niya ang notification na iyon, labis na nagulat si Xiao Xuan, sumisigaw, "Chaos Source Chi." Ang boses ni Lins ay muling umalangaw-ngaw, nag-uulat para kay Shai Muuhan, nakatuon siya sa kanyang alchemy. Isa na siyang rank 6 alchemist ngayon at ang kanyang paglinang ay nakalusot na sa Spirit Severing Stage. Oh, at nandoon din si Shaim Chiwang. Kamakailan, mukhang sinusundan niya si Susheim sa mga kakaibang trabaho at nagiging ginipig para sa kanyang mga pildores. Bukod pa rito, mukhang, salamat sa mga medicinal effects, mabilis na lumalakas ang kanyang paglinang. Nakalusot na siya sa Foundation Establishment First Level, halos sumabog sa tuwa si Zujin matapos si Linhe, lahat ng ito ay salamat sa Hongmang Ancient Emperor Scripture ni Xiao Xianxi. Nakarating na rin ako sa rurok ng Spirit Severing Stage. Malamang na makalusot ako sa lalong madaling panahon. Narinig ito, same time na sinabi ni Xiao Xuan, "Maligayang bati, Lindsay." Pagkatapos, itinaas niya ang dalawang daliri at inactivate ang kanyang aura. Ngumiti si Lindsay at nagpatuloy, "Para sa akin, tumangala siya kay Xiao Xuan na may magagandang mata, buong pagmamalaki na nagpapakita, sumisigaw, maaaring ako ang pinakamabilis sa lahat. Nakarating na ako sa unang antas ng Integrated Body Realm. Bukod pa rito, naisip ko na rin kung paano linangin ang Hongmang Perplex Chi." Nagpatuloy si Lini, "Mula nang matuklasan ko iyon, pakiramdam ko ay mabilis na lumakas ang bilis ng aking paglinang at mas malakas ako kaysa sa sinuman sa parehong realm." Habang nagsasalita siya, inilabas ni Liihi ang kanyang kamay, nagpakawala ng isang usok ng aura upang patunayan ito. Tinitigan ni Xiao Xuan ang kaibig-ibig na babaeng disipulo sa harap niya, hinahaplos ang kanyang baba ng may pag-iisip. Si Little Zephyr ay talagang naisip kung paano linangin ang kapangyarihan ng Sheila Paul ng mag-isa. Dahil ba ito sa pagpasok niya sa Integrated Body Realm?
Mukhang maganda ang kalagayan ng lahat. Bigla, isang spark ang kumislap sa malayong kalangitan. Naramdaman ito ni Xiao Xuan, sumulyap pabalik at naisip sa sarili. Ang aurang ito, mukhang may mahalagang dumating. Bumulong siya sa sarili. Gayunpaman, lumingon si Xiao Xuan upang umalis ngunit hindi nakalimutan na magbigay ng tagubilin kay Lin Ji. Little Z, ngayong gabi, tuturuan ka ni Shifu kung paano mas mapakinabangan ang Hongmang Purple Chi. Tandaan na hanapin mo ako. Tuwang-tuwa si Ling Shi at tumalon-talon sa tuwa. Sige. Magalang ding nagpaalam si Zhu Julan, nagpaalam kay Xiao Xianxi. Hindi nagsalita si Zuan, pinanood ang likod ng kanyang junior brother habang umalis siya, medyo komplikado ang kanyang ekspresyon. Nagbago ang eksena. Sa isang lugar sa kagubatan, isang dalaga ang nakaupo na nakasandal ang mga kamay sa kanyang tuhod, bumubulong at naghihinayang. Ang mundong ito ay talagang komplikado. Sa ilalim ng kanyang mga paa, ang lupa ay butas-butas at basag mula sa kanyang pagbagsak mula sa isang mataas na lugar. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang ulo, nakakunot ang noo at nagreklamo, hindi ko nga alam kung nasaan ako ngayon. Ito si Yaungkan, ang Holy Maiden ng Divine Kingdom, blanko na tumitingin sa paligid. Pagkatapos ay nakita ni Yaong Cheng si Xiao Xuan na naglalakad. Tuwang-tuwa si Song Cheng at nagtanong ng sunod-sunod, nagpakita ka sa tamang oras. Tinatanong kita, nasaan ang lugar na ito? Gaano kalayo ito mula sa din? Kilala mo ba ang sinumang nagngangalang Xiao Xuan? Ngumiti ng may kabaitan si Xiao Xuan at sumagot, ito ay Dachin at ako si Xiao Xuan. Narinig ang sagot, dumilim ang mukha ni Yaong Chengs. Inilabas niya ang kanyang spiritual power at bumulong na may misteryosong ngiti, ikaw si Xiao Xuan. Ang perpekto. Pagkatapos ay biglang sumugod si Yaong Cheng patungo kay Xiao Xuan, nakakuyom ang kamao at sumigaw, itigil ang walang kapararakang ito at tanggapin ang isa pang suntok mula sa akin. Madaling umiwas si Xiao Xuan, iniiwasan ang suntok habang nag-iisip sa sarili, isa pa mula sa Immortal Court. Iwinagayway ni Ye Song Chang ang kanyang kamao kay Xiao Xuan, nangungut siya ng mayabang, bilasan mo. Kung kaya mong tanggapin ang isang suntok mula sa akin, bibigyan kita ng isang high-grade Immortal Dharma Artifact. Hindi sumagot si Xiao Xuan ngunit gracefully na umiwas sa mga atake ng kanyang kalaban ng madali, na nagdulot kay Yaya Song Cheng na hindi tamaan ng lupa sa kanyang mga kamao, na nagdulot kay Yaya Song Cheng na magalit at sumigaw, hoy! Huwag kang tumakbo. Pagkatapos ay tumayo si Xiao Xuan na magkakahiwalay ang mga binti sa lupa, inilabas ang kanyang braso at binuksan ang isang harang ng aura, ang kanyang tono ay mapaglaro, ngayon lang ako nakarinig ng ganoong kahilingan. Ngayon kailangan mong tuparin ang iyong salita. Itinaas ni Yaongking ang kanyang kamao, sumasabog sa aura at masayang nangako, huwag kang mag-alala. Hindi ko babawiin ang aking mga salita. Sinuntok niya ang malakas na harang, sumisigaw, haha. Basta buhay ka lang matapos ang isang suntok gamit ang lahat ng aking lakas. Sa sandaling ito, sa Imperial City ng Dutch and Upper Kingdom, nakita ng lahat ang isang haligi ng aura na umaakyat sa kalangitan at sumasabog sa himpapawid, nagkakalat ng isang napakalakas na aura. Ang mga tao sa lungsod ay curious na tumingala, nag-uusap ng masaya, wow! Ano ang nangyayari? Bakit ito sumasabog? Mukhang may kalaban ang national teacher. Pabalik sa kagubatan, ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Xiao Xuan at Yasong Chengs ay basag at bumagsak sa isang solong atake at dahan-daang umakyat ang alikabok. Si Xiao Xuan, habang pinupunasan ang alikabok sa kanyang katawan, ay walang pakialam na sinabi, nangungut siya, sa tingin ko, hindi karapat-dapat ang iyong suntok sa isang Immortal Dharma Artifact. Nena si Ye Song Changgeng, humihinga ng malalim, galit na tumitingin at sumisigaw, huwag kang kumuha ng 1 pulgada kapag nakakuha ka na ng 1 milya. Matapos pag-alitan si Xiao Xuan, nanlaki ang matigas ang ulo ng mga mata ni Yaya Song Changgeng at nagpatuloy. Gayunpaman, ang pagiging kayang tanggapin ng isang suntok mula sa dalagang ito at manatiling ligtas at walang pinsala, mukhang karapat-dapat ka talaga sa iyong reputasyon. Dahil ipinangako ko sa iyo ang isang Immortal Dharma Artifact, kunin mo ito. Mabilis na hinawakan ni Xiao Xuan ang Dharma Artifact, itinaas ang kilay sa pagkabigla, isang jade pendant. Anong ginagawa ng Dharma Artifact na ito? Nakatayo si Ye Seongkeng na nakahawak sa kanyang baywang,
Nakatingin kay Xiao Xuan, mayabang ang kanyang tono, dapat kang magpasalamat na nakuha mo ito mula sa mga kamay ng dalagang ito. Pagkatapos ay hinaypan niya ang kanyang mga pisngi at nagpout, mamulong sa sarili, punyeta, ang suntok na iyon kanina ay hindi sapat ang lakas. Gusto ko pa ring subukan ang isa pa. Nag-arte si Yong Changeng at pagkatapos ay ipinaliwanag ang Jade Pendant sa isang seryosong tono, ang bagay na ito ay tinatawag na Chile Jade Decree. Ito ay isang congenital Chile spiritual object na naglalaman ng kapangyarihan ng Heavenly Tao Laws. Hanggat nakikipaglaban ka sa isang Child of Chile at nanalo, makukuha mo ang isang bahagi ng kanyang Chilok power mula sa kanya. Hinawakan ni Xiao Xuan ang Green Jade Pendant, tinitingnan ito, nag-iisip, ito ang eksaktong kailangan ko. Pagkatapos ay sumulyap siya sa babae sa harap niya, hindi maiwasang magtaka sa kanyang puso, ngunit kung ito ay talagang napakalakas, bakit ang taong ito ay lumitaw na lang bigla at ibinigay ito sa akin? Tila nauunawaan ang mahirap na pag-iisip sa isip ni Xiao, umalangaw ang notification ng system sa kanyang ulo, detected that the host has obtained a special item, the Chililop Jade Decree. The system can unlock the evolution process. Ang misyon ng system ay inihayag na ngayon, turuan ang lahat ng disipulo sa ilalim ng iyong pangalan na umakyat sa Integrated Body Realm at umakyat din sa Integrated Body Realm ang iyong sarili, na makamit ang 4 perfections in body, peel, poison, and sword. Gantimpala ng misyon, unlock system advancement. Natapos magbasa si Xiao Xuan at medyo nagulat, nag-iisip sa sarili, ang system ay maaari pa ngang mag-level up. Dahil ba nakuha ko ang Jade Pendant na ito? Naisip ito, lumingon si Xiao Xuan kay Yao Kan at nagtanong, hindi ko pa natatanong ang iyong pangalan. Ano ang nagdala sa iyo sa Great Qin? Masayang iwinagayway ni Yasong ang kanyang kamay at nagpakilala, ang pangalan ng dalagang ito ay Yasong Changgen, kaya tandaan ninyo itong mabuti. Tungkol naman sa kung bakit ako narito, sagutin niyo muna ito, gusto niyo bang pabagsakin ang emperador ng Immortal Court? Hindi nagatubili si Xiao Xuan at agad sumagot, oo naman, syempre. Ngumiti ng bahagya si Yasong, isang nakatagong ngiti ang nasa kanyang mukha, at nagmungkahi, kung gayon, paano kung makipagkasundo ka sa dalagang ito? Hindi na hinintay pa ang pagtutol ni Xiao Xuan, biglang binulalas ni Yasong Changgen ang kanyang plano. Umakyat ka lang sa Immortal Court, talunin mo ang mga nangungunang henyo sa human rankings, at sa tulong ng Jade Pendant, sumipsip ng sapat na Chilop power mula sa kanila. Mariing tiningnan ni Yasong Changgen si Xiao Xuan, matalim at mapanuri ang kanyang mga mata, at tinapos ang kanyang iniisip, tutulungan kitang patayin ang Immortal Court Emperor Lord at palitan siya, kaya ano sa tingin mo? Bahagyang sumimangot si Xiao Xuan habang nag-iisip, tutulungan mo akong patayin at palitan ang Immortal Court Emperor Lord. Kaya mo lang sabihin ang ganyan. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, buong tapang na sinabi ni Xiao Xuan, natatakot akong hindi ka mula sa Immortal Court. Kung hindi ako nagkakamali, malamang ay mula ka sa isang God Nation na mas mataas pa sa Immortal Court. Nang marinig ito, pinuri ni Yasong Changgen, matalino ka nga, di ba? Tama, ang dalagang ito ay mula nga sa isang God Nation. Kinumpirma nito kay Xiao Xuan, umakyat ang lumilipad na espada ni Yasong Changgen, ngunit hindi niya nakalimutan ang pagpapalam, sige, hindi na ako magtatagal sa pakikipag-usap sa iyo. Kailangan ko pa kumuha ng iba pang henyo. Magkita tayong muli kapag ikaw na ang nangunguna sa human rankings. Pinanood ni Xiao Xuan ang lila na aura na lumipad palayo, naglalakbay ang kanyang isip, gusto pa ring kumuha ng iba pang henyo. Maaari kayang palihim na nagpaplano ang God Nation na muling ayusin ang Immortal Court. Sa Great Qin Upper Kingdom, sa tirahan ni Xiao Xuan, tahimik na nakatayo si Zhu Zuan sa labas, tahimik na nakatingin sa nakasarang pinto ng silid na may ilaw pa rin sa loob. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ni Lin Ziyi ang pinto at lumabas, ngunit nakalingon pa rin ang kanyang ulo pabalik. Masaya ang boses niya, naiintindihan ko, Master, salamat Shifu. Ipapaabot ko kaagad ang paraang ito sa aking mga kapwa-disipulo. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nabangga si Zhu Zuan na nakatayo sa kanyang harapan. Walang muwang na tanong ni Lin Ziyi, ay, Shimo, bakit ka nakatayo rito nang walang sinasabi? Hindi pa nakaisip ng sagot si Zhu Zuan, at nauutol na sumagot, Lumabas si Xiao Xuan mula sa loob,
nagpakita rin ng pagtataka. Senior Marshal Sister, bakit ka narito? May problema ba? Ibinaba ni Zuzuan ang kanyang mukha, mukhang nag-aalala. Ang kanyang boses ay nag-aalangan at hindi natural. May gusto pala akong pag-usapan kay Junior Marshal Brother Lin. Nilingon lang ni Lin Zihi si Zuzuan ng matalino at itinulak siya papasok. Nakakatulong na sinabi, gusto ni Shimo na kausapin si Shifu ng pribado, kaya hindi ako pwedeng maging ignorante at humadlang. Bahagyang nahihiya si Zuzuan sa harap ng disipulo, nauutal, actually, ako. Mabilis na sumingit si Xiaoshuan upang tulungan ang kanyang senior martial sister, halika sa loob at sabihin mo ang nasa isip mo. Inihihilig ni Lin Zihi ang kanyang ulo, tinitingnan sila habang tinatakpan ang kanyang bibig at nagpapatawa, Shifu, mauuna na po ako. Sumagot naman si Xiaoshuan, sige, pulang-pula ang mukha ni Zuzuan, masyadong nahihiya para magsalita sa sandaling iyon. Dalawang magkasalungat na isip ang naglalaban sa isip ni Zuzuan. Isang kaluluwa sa anyo ng isang anghel na kumakatawan sa kahinaan at kabanalan ay mahinang nagsalita, gusto mo ba talagang gawin ito? Sigurado ka bang papayag siya? Paano kung hindi siya pumayag? Paano mo siya haharapin sa hinaharap? Ang isa pang kaluluwa sa anyo ng isang demonyo na kumakatawan sa matinding pagnanasa ay sumagot, kung hindi mo ito gagawin ngayon, aakyat siya sa Immortal Court maya-maya. Sa tingin mo, maaalala ka pa ba niya, ang senior martial sister na ito, pagkatapos niyang pumunta sa Immortal Court? Ang mga lalaki ay pawang makamundong nilalang. Kung ibibigay mo ang sarili mo sa kanya ngayon, baka maaalala pa niya na may babaeng nakasama niya sa isang gabing puno ng pagnanasa. Agad na sumigaw ang kaluluwang anghel bilang pagtutol, anong kababalaghan ang sinasabi mo? Paano magiging ganoong uri ng tao si Junior Marshal Brother? Magkasama kayong lumaki mula pagkabata, paano mo hindi siya mauunawaan? Kung talagang mahal mo siya, magpakasipag kang mag-cultivate at makipagkita sa kanya sa Immortal Court sa hinaharap. Ang kaluluwang demonyo ay galit na nagngangalit, unawain. Kahit ang mga mag-asawa na magkasama araw at gabi sa loob ng mga dekada ay hindi naman laging nauunawaan ang isa't isa. Sa mga nakaraang taon, biglang bumilis ang kanyang lakas nang hindi sinasabi sa iyo kung bakit o kung saan. Saan mo nakuha ang kumpiyansa na sabihin mong naiintindihan mo siya? Ang kaluluwang anghel, hindi gaanong galit, ay matalim na sumagot, lahat ay may mga lihim. Paano yan magpapatunay ng kahit ano? Kilala mo na siya sa loob ng maraming taon, hindi ka ba nagtago rin ng mga bagay tungkol sa iyong sarili? Kung hindi nangyari ang insidenteng ito, sasabihin mo ba sa kanya ang nangyari noon? Hindi nagpanik ang kaluluwang demonyo, iwinagayway nito ang kamay at kamandat, nakangiting tuso, kaya nga kailangan mong umamin ng direkta. Ang isang babae na naghahabol sa isang lalaki ay pinaghihiwalay ng isang belo. Bukod pa rito, kahit na wala siyang nararamdaman para sa iyo sa huli, masasabi mong nagbabayad ka lang ng utang na loob sa kanyang paulit-ulit na tulong. Huwag nang magatubili pa, bilasan mo. Habang nagsasalita, itinulak ng kaluluwang demonyo ang kaluluwang anghel palabas, na nagdulot sa huli na maubusan ng argumento, nagsalita ng ilang mahihinang salita, huwag, pakiusap huwag. At pagkatapos ay naglaho ito. Nang makita si Zuzuan na nakatayo pa rin at hindi nagsasalita, nag-aalalang tinawag ni Xiaoshuan, senior martial sister. Ngunit biglang ibinuka ni Zuzuan ang kanyang mga labi at sinabi, huwag kang magsalita. At pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Bigla niyang inilagay ang kanyang mga kamay sa dibdib ni Xiaoshuan, bahagyang umaban, nais siyang halikan. Inabot ni Xiaoshuan si Zuzuan, nauutal, teka muna. Tiningnan ni Xiaoshuan ang magandang babae sa kanyang harapan, bahagyang kinakabahan na may halong pagkalito. Tinatanong, Senior Martial Sister, bakit ka bigla, anong nangyayari? Pulang-pula ang pisngi ni Zuzuan, nakatingin kay Xiaoshuan na nakakurba ang pilikmata, at sa parehong oras ay inipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob, sinabi niya, bakit ang daming tanong? Ayaw mo ba? Nang marinig ang tanong ni Zuzuan na may bahid ng hinanakit, namula ang mukha ni Xiaoshuan, tiningnan siya ng nalilito, nauutal, hindi ako ayaw. Hindi pinayagan ni Zuzuan ang kanyang junior martial brother na magulo ang sitwasyon, mabilis na sinabi, kung gusto mo, huwag nang magtanong pa. Pagkatapos nito,
Sumara ang pinto ng silid, naiwan ang mahihinang anino ng isang magkasintahan. Sa loob, kusang loob na hinubad ng babae. Ang kanyang damit, inihandog ang sarili sa lalaking nasa kanyang harapan. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.